Hello guys, this is 5th generation Hobby Shop and welcome to another unboxing and testing. Shoutout po kay Sir Jordan. So what we have here is the airgun pistol. This is the T4A or the training for engagement model TR50L tactical revolver. TR stands for tactical revolver. This is caliber 50 with laser, that stands for L. L stands for laser. So that is why this is TR50L. Caliber 50. So ito po yung kanyang bala. So this is the rubber ball. This is 12 mm in diameter. And this is the aluminum ball. And also 12 mm in diameter. So compare lang natin doon sa bala ng Glock 17, which is airgun also. And that's airgun. That's caliber 4.5 mm in diameter. So ito po yung bala. Compare natin sa bala ng TR50L. Ito yung bala ng TR50L. So malaki. Ayan, malaki po ang bala ng TR50L compared to the projectile of Glock 17 airgun. Ayan. So yan yung comparison ng bala. So this is the projectile of the TR50L. And that's the projectile of the Glock 17 airgun. Okay, so yun yung pagkakaiba ng diameter size. So makikita natin yung kanyang barrel. Okay, napakalaki compared to the barrel of the Glock 17. Ayan. Diba? Okay, so again, this is the TR50L. L stands for laser. Then TR stands for tactical revolver. This is caliber 50. Ayan. So pinag-iba lang na to doon sa ating isang model na TR50 ay yung laser lang. Okay, yung laser lang na wala nang iba. Okay, yung TR, meron tayong mga previous unboxing and video doon sa TR50. So same lang sila. Ang pinag-iba lang talaga yung laser. Ito yung laser niya. So it comes with 3 batteries. Ayan. Okay, so ang feature niya, may naka fiber optic sight siya, meron siyang rail sa taas para sa iba't ibang accessories. Pwede ka dito maglagay ng red or green dot optic. Pwede rin yung mini scope. Siguro pwede dyan dahil wag yung masyadong mahaba kasi mukha na siyang bulky. Yung sakto lang mini scope pwede dyan, or red dot, mas babagay red dot optic, or yung red na may green dot optic. Tapos meron din siyang under na rail. So pwede siya sa mga accessories katulad ng flashlight or laser. Ayan. Okay, ito yung para sa red dot. Okay, so this is 6 rounder magazine. Ayan, using the caliber 50. So, pwede kang gumamit dito ng, ito nga, yung rubber ball or ito yung aluminum ball. Okay, aluminum siya. Not a steel ball. It's aluminum ball. Tapos, ito yung quick pursing. Ito yung indicator, pressure indicator. Ayan, naka-fiber optic sight. Ayan. So, kagandahan nito, quick pursing siya. So, kahit naka-standby lang yung CO2, hindi makukonsume yun hanggat hindi nyo po inactivate yung quick pursing. So mamaya po i-demonstrate natin kung paano siya gumagana. Okay? So this is good for training. Okay? Training. Kaya po siya training for engagement. So dito matitrain kayo. Dito pa lang pagka kayo ay first timer, especially pagka gusto nyong humawak ng real steel, dito matitrain po kayo kasi ito po ay malakas talaga siya, no? Pati yung power output niya, this is 13 joules ata ito. Yes, 13 joules. Yan po. Yan po yung specs niya. Yan. More or less 13 joules po siya. 6 rounder. Ayan. So, maganda siya pang deter lang, pang home defense. Ayan. This is the TR50L. Okay, so ngayon proceed tayo sa testing. Lagyan lang natin siya ng CO2. Okay, so this is the magazine, rotary mag. And ito yung release. Ayan.
Okay, so we're going to use the aluminum ball. Ito yung itetest natin. Okay, so sa paglo-load, ganito lang. Makikita nyo yung gear sa harap, sa likod tayo maglo-load. Yan, sa likod. Sa rubber ball, ganun din. Yan, sa likod din. Okay. Yan. So, meron siyang free rubber ball na 50 shots. Okay. We're going to test lang the aluminum ball. Ayan. Okay. Tapos, ipapasok lang siya dyan. Ayan. Then, lock. Okay. Tapos, iikot natin para ma-intact. Iikot natin. Isang beses lang po. Pag nag-stop, okay na po yan. Okay. And then, this is the quick pursing. By the way, this is Gen 2 po. No, Gen 2. Yung Gen 1 kasi hindi pa naka-fiber optic sight. Malinaw yung sight niya. Kitang-kita. Okay, so ito yung quick pursing. Bubuksan lang natin. And makikita nyo meron siya parang yung karayom. Yan yung tumutusok doon sa tip ng ating CO2. So this one is using the CO2 cartridge 12G. And I'm using the pop dye, this is made in Taiwan. So you can also use naman another brand. Basta 12G. Okay? Then before that, maglalagay muna tayo ng oil every time na maglo-load tayo ng CO2. Maglalagay tayo ng oil. Okay? So, ipapakita ko lang sa inyo. So, ganito po ang paglalagay, no? Pag ganyan po yung position ng CO2. Hindi po pa ganyan. Kasi dito yung pin. So, pag ganyan. Okay? So, ipapakita ko sa inyo. Ipapasok ko yung quick pursing cup niya. Ayan. Okay. So, hinigpitan ko lang siya. So, sa ngayon po, yung CO2 na nandyan na nilagay ko, hindi pa po yun punctured. Okay? So, kumbaga, naka-standby lang siya. So, sa ngayon, yung ating air gun ay loaded. So, pinakita ko sa inyo na meron siyang laman. Ayan, loaded na siya ng aluminum ball. 6 shots. Okay? Naka-standby yung CO2. So, just in case na kailangan nyo nang gamitin, just in case merong intruder o ano man dyan na pumasok sa bahay nyo, anytime pwede nyo siyang i-activate. Okay? So, sa ngayon ang kagandahan nito, hindi siya nakukonsume. Hindi ka, unlike dun sa Glock na once na pinihit nyo na yung allen, butas na yun, butas na. So, automatic nag-evaporate from on time. Ang ano lang doon, nauubos yung CO2. Pero this one, ang kagandahan nito, naka-standby lang yung CO2. Kumbaga, hindi siya nakukonsume dahil ano siya hindi pa naman siya punctured. Ayan o. So, kung yan punctured na, sumasayaw na yan, tumatalsik na yan. Ayan. So, nakikita nyo po, wala siyang butas. So, yun yung kagandahan nitong unit na to kasi naka-standby lang yung unit. Kumbaga, pag kailangan nyo siyang gamitin, strike, in a split of second lang, magagamit nyo na kaagad yung unit. Parang ganito. Yan. Okay, then, umangat na siya. Okay? Pagkaangat, ibig sabihin, pressurized na po yung loob. And that's the time na pwede nyo na siyang iputok. In a split lang, papaluin nyo lang siya. Ngayon, punctured na yan. So, ngayon, i-consume na natin, gagamitin na natin. So, hanggat hindi nyo gagamitin, huwag nyo papaluin ito. At ito yung activation niya. Okay? So, I'm using the aluminum ball. Now, we're going. Okay, mag-experiment tayo. Meron tayo ditong isang lata ng San Marino. Meron siyang tama na. Tinas natin to dun sa ibang units. Yan. So, ngayon maglalagay tayo ng markings. Bibilugan natin yan. Na yan ay may tama na. Okay. So dito natin bibirahin yung yung lata. So titingnan natin kung ano magiging damage na Ayan. Okay, so testing po using the aluminum ball. Ayan. Okay. So ayun po yung ating target. Yun
Ilagyan natin ng markings. Okay, so titingnan natin ngayon kung ano yung magiging result. Yan. Okay. So TR50L, sorry, ito pala yung laser niya. Nandito yung laser niya. So mamaya na lang papakita ko sa inyo. Okay, so testing tayo. And firing. Okay, honestly speaking, yung burst sound o ibig sabihin yung tunog niya, malakas talaga. Malakas talaga yung tunog niya. Okay, nakakabulabog talaga. Okay, so ayan po yung result. So ang distance natin from the target is about 3 meters. Ayan. So yan yung damage na nadulot niya. Oh. Yan yung nilagyan natin ng markings. Ito yung binilugan natin. Yan o. Talagang wasak. Laki ng damage. Biruin mo yan. Okay, so ubusin lang natin yung bala. Ubusin natin para makita nyo kung paano siya. Tumatalsik yung lata. Sobrang lakas. Ayan o. So, inayos lang natin yung target. Okay, so sobrang lakas talaga. Okay, nakaka-amaze. So, tingnan nyo naman po yung lata. Oh. Kinukusot niya. Oh, wasak talaga yung lata. Ba? So, ganun siya ka-effective, ganun siya kalakas. Ngayon, kung na-engage nyo na or na-activate nyo na at hindi nyo na gagamitin yung unit, pwede nyo i-dry fire yan. Hanggang sa wala ng pressure. Yan. Sa wala ng pressure, so pwede nyo nang i-release yung CO2. Huwag nyo pong i-release kapag marami pa pong pressure or marami pang laman CO2 sa sabog ng loob niyan. Yan, pwede nyo nang or pwede kayong gumamit ng Allen tool. Pagka medyo matigas, pwede kayong gumamit ng Allen tool. Yan, so gagamitan natin ng Allen. Kasi medyo matigas yung ano niya. Yan. Para lang lumabas yung pressure at mapapansin nyo, yung pin niya bumalik na sa dati. Okay. Yan. So ito yung CO2 niya. Ayan. So butas na siya. Punctured na. Okay, so yun yung kagandahan nitong unit. Okay. So kita nyo naman yung damage. Oh. Though malapit lang siya pero talagang wasak. Okay. TR50L with laser. So ito pala yung kanyang laser. So ito yung release. Ito. Yan yung release. So dyan nyo ipapasok yung battery niya. Tapos ito yung switch button niya. On and off. Ito. Yan. Ipupush nyo lang yan. Yan o. Yan yung on and off. So ganun lang po. Solid.